Hello po, magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi po. Good evening. Hi, Bernadette. Hello po, Ma'am Kai. Good morning. At Ay, Good ating kasama afternoon, good natin ngayong evening. gabi, oo, si Sir Ronel Ronel po ulit. Asio. Nakasama na natin siya doon sa seed saving Yes, last tama time. po. Nagbabalik si Ronel. Mm. Papakilala ulit namin siya mamayang konti. At Bernadette, ang ating introductions. Yes, so welcome ulit sa ating Senior City Kwentuhan ngayong November 16, Sabado at nasa episode 37 na po tayo na pinabagatang ang Konektadong Pinoy Rural Economy Development through Smart Villages. And ayun po, kami po ulit ni Ma'am Kai, Berno Osorio po, kasama po si Sir Ronel from Vizcaya Fresh na featured guest po namin. And ang Senior City Kwentuhan po ay nasa pang-limang taon na and originally co-hosted po by Ma'am Girlie Villariba and Sir Ed De La Torre, and simultaneously live stream po tayo sa iba't ibang Facebook pages po ng ating partners like Inet Philippines, Senior City, Senior sa panahon ng COVID, Lapis or CISO, and of course, ang panghuli at walang iba, the Philippine Rural Reconstruction Movement or PRM. Ayan. Ayan. So, meron po, ito ay ang ating ikalawang gabi ba? Ikalawang gabi na nag-Senior City episode tayo ngayong buwan ng Nobyembre. At tulad nung nabanggit namin po nung nakaraang buwan, itong Nobyembre ay inilaan namin para sa mga pagbabahagi, pagkukwento, pag-storytelling alay, hindi, storytelling lang, ng aming mga naging karanasan sa iba't ibang study tours, workshops, conferences na inorganisa ng APO o ng Asian Productivity Organization. Kung maalala niyo po last week, ah, ganun din ang aming ibinahagi o kinuwento ni Andy Javier tungkol sa sufficiency economy theory na pinopromote sa bansa ng Thailand. Ngayong linggo, ngayong Sabado, ang atin pong title tulad ng nabanggit kanina ni Berna ay Rural Economy Development through Smart Villages. Ang subtitle, Ang Konektadong Pinoy. Meron tayong kwento mamaya bakit may subtitle pang Konektadong Pinoy. So, bilang maikli lang pong pagbabalik tanaw, ano ba itong APO, at ano ang kanyang misyon sa buhay, bakit nag-iimbita ng iba't ibang organisasyon para sa mga pag-aaral. So, tulad po ng nai-share namin at particularly ni Andy noong nagkuwentuhan kami noong huling Sabado, ang implementing organization po nung mga multi-country workshops and study tours na ito ay ang APO or Asian Productivity Organization na sa bansa natin sa Pilipinas ay yung DAP ang translation nito o yung Development Academy of the Philippines. Ang APO ay maraming dekada na, 1961 pa siya nabuo bilang isang intergovernmental organization sa ating region sa Asia. It is non-political, non-profit, non-discriminatory. Productivity ang kanyang trust, kaya naman APO ang kanyang pangalan. Yan, productivity growth in the Asia Pacific, pero innovation-led and inclusive ang kanilang pinopromote. Ang mission nila ay contribute to sustainable socio-economic development of Asia and the Pacific through productivity. At ang goals nila ay sustained productivity growth, robust innovation ecosystem, and inclusive engagement and shared prosperity among the countries in the Asian region. So, ang gawain ng APO o Asian Productivity Organization ay think tank, kaya ang kanilang isa sa vision mission nila ay innovation-led, catalyst, advisor din sila. Tumutulong din sila sa ilang mga institutions, kaya institution builder, at nagpapalaganap din sila ng mga information across the countries in Asia. At ito ang 21 mga bansa na miyembro ng APO. Bahagi po tayo dyan, yung nakapula. Sabi ni Annie, yung nakapulang tinta ng mga bansa ay nagbabayad ng mandatory fee to APO based on an agreed formula.
Aalamin po namin yan. Bakit yung iba hindi nagbabayad ng mandatory fee? Okay, so meron pa ba tayo dyan, Burns? Maikling na lang. Ayan, so tulad ng nabanggit ko kanina, ang APO ay mayroong country level na NPOs or National Productivity Organizations. At sa Pilipinas, ang ating NPO ay ang DAP o ang DAP. Ang APO, kaya tayo naiimbita or nagpa-participate sa kanilang iba't ibang proyekto ay ito, may 3 silang uri ng mga proyekto. Multi-country projects, so mga trainings yan, workshops, conferences, etc. Na iba't iba ang mga representatives ay galing sa iba't ibang bansa, mga participants. Meron din silang individual country projects, so specific lang to one member country. At pangatlo, meron silang digital learning project. So siguro makikita natin yan sa kanilang website. Meron silang e-learning courses. Tama, nag-iimbita sila para mag-enroll tayo sa e-learning course at APO e-courses na web-based. Okay, yan ang maikling pagbalik-tanaw po natin sa Asian Productivity Organization. Magandang mapag-aralan din natin o i-explore natin ano ba yung APO at anong ginagawa nila. So ang PRM po ay isa sa mga organisasyon na naiimbita ng APO sa iba't ibang conferences and workshops. Nung kami ni Andy ang nagkwento nung isang Sabado, ang nakasama po namin doon sa multi-country observation mission ay ang SWAP, yung Solid Waste Management Association of the Philippines. So 4 po kami na nanggaling sa Pilipinas, nag-represent ng Pilipinas doon sa multi-country observation tour. Ngayong may pangalawang imbitasyon pagkatapos namin ni Andy at yan ay tungkol sa smart villages. Yan ikukwento ni Ronel. Pero bago magkwento si Ronel, introduce muna natin. Ikaw ba, Berna, ay may pang-introduce kay Ronel? Sa dami niya pong Oo. roles and At responsibilities. sombrero. Ah, kung nung nakaraan po ay siya ay napakilala natin and naging resource speaker po natin as seed saver sa seed saving discussion po natin. Pero maliban po doon, siya din po talaga ay isa sa mga um, uh, manager at personnel po from Vizcaya Fresh Incorporation from Nueva Vizcaya, of course. And maliban po doon, madami-dami po siyang naging area manager din po siya ng PRM sa isa pong proyekto na related po talaga sa pag-uusapan po natin ngayon. Kaya siya po ang isa sa mga naging representative po ng PRM at ma-endorse po to join this workshop from APO and DAP po. So, ayun. Sa dami niyo po. Dagdagan ko, Yes po. si Ronel Asio, ACIO, ay ilang dekada na nakaraan, Ronel, ay naging miyembro ng Nueva Vizcaya chapter ng Philippine Rural Reconstruction Youth Association or yung PRYA. So bata pa yan si Ronel, kala nyo lang hindi. At ngayon ay siya ay isa ng ganap na professional na nagpapatakbo ng isang alternative trading and marketing organization para sa organic products. So yan po ang pagpapakilala namin kay Ronel at siya ay magkukwento ng kanyang pinuntahang workshop sa anong bansa yun, Ronel? Sige, simulan mo na, Nel. Okay. Salamat po, Ma'am Kai, Berna, sa pag-introduce sa akin ng napakahaba-haba. Magandang gabi po sa ating lahat. Yung pong workshop na ating pinuntahan ay sa Indonesia, yung ating venue. Meron din akong kasamang dalawa. Siya ay taga NEDA ng Mimaropa at CDA dyan sa taga CDA yung isa. Cooperative Development Authority dyan sa may Quezon, Mandaluyong. Bali, 3 po kaming nag-represent ng Pilipinas dito sa workshop na ito. So, ang naging layunin nung aming
workshop ay patungkol para maintindihan yung iba't ibang konsepto ng smart village na nagko-contribute sa sustainable development sa mga rural communities. So, then pangalawang objective ng aming workshop ay yung mapag-aralan yung mga pulisiya at frameworks paano nasusuportahan na itong mga smart villages na ito sa iba't ibang mga member country ng APO na nag-i-implement ng smart villages. So, pangatlo ay yung pagbisita sa isang success studies site visit doon sa Indonesia, yung sa Sibiru Wetan Village, kung saan ay nakita namin yung tawag nito yung smart village concept nila at na-explain din sa amin. So, yun yung tatlong naging objectives ng aming pag-aaral workshop. So, kakaiba itong sa amin kasi halos best practices yung mga na-present sa amin sa buong 4 na araw. Isang araw lang yung pag-site visit namin ay talagang bugbog kami sa mga presentasyon ng iba't ibang konsepto kung paano ini-implement yung isang smart village. So may mga case studies ng India, ng Thailand, ng Indonesia, Korea. Yun. So yun yung mga dami mga mahigit yatang kanyan 16 na case studies yung aming pinag-aralan at na-share sa amin. So, sige pa. May nag-share din po ba ng case studies ng smart villages sa Pilipinas or wala po? Wala pa po. Doon sa mga kwan ay walang nag-share ng smart village dito sa atin kasi mukhang parang bago sa atin yung konsepto. Wala pa. Ang talagang maraming experience ay yung India, Thailand, and Korea, saka Indonesia rin. Yun yung marami. Ilan kayo, Nel? Ang dami ninyong participants. Actually, marami kami, nasa 30 plus. Okay. So, compose nanggagaling sa mga NGO. Mukhang dadalawa lang kaming galing ng NGO. So, Karamihan government. karamihan government agency siya. Yung Okay. so yung nakasama kong NGO ng Thailand ay nagkataon na kami yung magkagrupo naman doon sa Nice. At maraming galing sa academe na naimbitahan sa at meron ding mga private sector na nag-i-implement ng isang smart village sa community na parang self-funding nila. Parang foundation siya. So, wala nang paggamitan ng pera. Ang sarap naman. Ang saya naman nun. Pero ano yun? Parang negosyo nila. Ang negosyo nila ay sa renewable energy, ganun. Okay. So, mayaman siya, big time, from Pakistan. Okay. So,
Marami kang pictures, Nel, no? Opo. Dapat. Ayan. Yan, yung mga pictures natin. Kung mapapansin nyo yung damit namin ay may pula, no? Oo. Ano Kasi, nga, pare-pareho kayo? yun kasi ay katatapos lang ng Independence Day ng Indonesia. Kaya I see. pinattern yung kulay dun sa mga daan ay puros ganyan ang nakasabit pula. Ang galing. Ang galing. Yun yung Sige, kanila. simulan natin ang iyong pictures. Tapos, siguro mga 3 to 5 pictures, kwento tayo. Tapos, Ah, chika-chika after 5 pictures. Okay. okay. Yung unang picture ay yan yung sinasabi kong binisita naming village sa Sibiru Wetan Village sa Bandung, Indonesia. So, yung area na yan ay isang community. So, ang laman niyan ay yung isda na ang technology kasi yan yung pang fluke technology ng aquaculture na ginagawa nila. So, yung Nel, community, excuse parang may naka-audience window ba o sa akin lang? meron po. Meron. Ah, hindi, oo. Hindi ba makita yung picture? Sino ba nag-share? Ikaw ba, Burns? Ikaw. Meron siyang, parang may nakaharang. Ulit. Sige, Nel, kwento. So, yun. So, sa community na yan, sa village na yan, ay meron silang parang communal area na nagpa-practice sila ng organic farming diyan. Actually, organic farming and aquaculture yung practice nila. At meron din silang hydroponics kung saan yung produce diyan sa area nilang yung komunal ay binabahagi doon sa mga uh, nandyan sa village na yan. Diyan na sila bumibili. So yung circular economy nag-iikot lang yung kwan. Sila ang nagpapatronage yan sa mga tanim nila diyan. So, Ano to, Nel? Sa bundok o lowland? lowland ang parang kwan ng Indonesia. Patag Okay. siya. May Okay. mga bundok pero yung mga kahoy ay secondary forest lang. Okay. So, maliliit. Tapos, bakit may ganyan? Nakukwento mo na ba? Malayo ba sila sa grid sa internet connection na mainstream? Actually, part yan ng kwan nila. Okay. Is part ng smart village nila ay yung konsepto ng agriculture, yung sustainable agriculture at yung connectivity. So, yun yung kwan nila. At culture, promotion of culture. Yan yun yung aming mga kwan. Yung mga bilog-bilog na yan na may lona ay isda po yung kwan nila yan. Parang fish Mga pond. fish pond. Oo. Pero yung technology yata ay kung hindi ako magkamali, fluke technology parang gano'n. Nassemble lang yan na lona. Tapos diyan na pinapalaki. At diyan din sila nagpo-produce ng mga fingerlings na binibigay sa mga household members ng village na yan. So, ganun yung kwan nila. Anong isda to, Nel? May koi fish, may carp. Iba. May tilapia din. Yun Oo. yung kwan nila. So, yun yung pre-produce nila. So, diyan na sila bumibili yung mga nandyan sa village. So, tapos yung kwan na yan ay talagang ewan ko parang barangay ba yata yan? Hindi maliit pa malaki pa yung barangay. So, ganon. Tapos lahat ng produce nila, sila yung nagko-consume. Walang lumalabas. Ano Kasi, yung
Sige, sige. Kasi, Kasi sa kanila pa lang, ubos na. ubos na. Oo. Yun, Wow. yun yung kagandahan ng Ano yung ikina-smart niya? actually ang pinaka-smart talaga nila, Smart Village ay yung ah, internet connectivity na Oo. nakaangkla siya sa ah, education at social services. So, ewan ko kung na-share ko dyan yung picture nung parang ATM siya na machine na pupunta lang sila doon, i-scan yung barcode, then kung kailangan mo ng birth certificate, lalabas na doon. So, Printed? yung printed na agad po. Oh, Hindi ka na wow! pipila, through na lang sa internet mo, pipil upan yung form, then i-scan mo na lang yung barcode, lalabas na yung kwan mo. Then, Ah. Hindi uh, tato. sa, edu- sa education naman, Oo. meron silang kwan dyan. Na-share ko din yung, nasa picture din yun, yung parang isang room, kumbaga, meron silang naka-duty, parang librarian ang tawag nila, na may computer set doon. Kung gustong mag-aral yung mga bata, pupunta doon. Ko-connect siya. Free. Yun yung kanila, free. Mm. So, wala na silang books from elementary to college. Nakakuan na yung lahat sa system na nandun na. Lahat ng, kumbaga, sa grade 6 ay kung sa science, maraming mga books ng science na nakalagay na sa isang malaking database na kinukan na lang nila. So, parang ang tawag na namin parang school bukol pa lang mga estudyante dito. So, hindi, wala nang Oo nga. dala-dala mga, mga books di tulad namin, sabi ko. Oo. So, yun. Then yung social services nila yun. Nice. Uh, Lahat ng payment system ay nakakuan na rin. Naka Digital barcode transaction. na yung transaction. Ganun yung kanila. And yung connectivity naman, the concept of connectivity, internet connectivity, ay inangkla din nila yung sustainable agriculture para sa marketing nila sa mismong community. At kasi free ang wifi nila doon maka-access sila lahat sa community na yan. At yung pag-promote din ng kwan nila, ng tawag nito, yung culture. So, Oo. habang nagpe-perform kami dun sa traditional kwan nila na bamboo, naka-live na kami. Yun yung kagandahan. Naka-live na. Napapanood na kami ng mga nasa community kahit nasa bahay sila. Alam na nila na may mga bisita na Saan nila napapanood? Sa cellphones nila, sa ganon? cellphone na po. Um, Oh, hane. merong application sila na binibigay sa bawat kwan. Oo. Naka-live sila. Hindi na Live na sila yun. nagkikita. Hindi na. Yun yung kwan. Pag kwan na lang, yung kaya minimal yung kwan nila. Pero sa area na yan, nandyan din yung mga iba't ibang mga products nila na Oo. Sige. process. May mga process din. May mga coffee din sila na masasarap. Oo. So, isa yung na-appreciate ko na pinamerienda sa amin. Kasarap yung kasaba siya. Oo. Pre-process. Ang ganda ng packaging Parang kwan, biscuit siya. Pero pag inopen mo, kasaba. Yun yung kan. So, plus yung coffee nila, nandiyan na rin. Then, sa area nila na yan. Tapos, meron ding massage kiosk na nandyan. So, libre magpamassage. Magbigay ka lang ng tip doon sa mga magmamassage. Ganun. Tingnan nga natin yung ibang pictures. Nel, Pero, kwento mo yung... ito naman ay yan. Yung sa co-op naman yan, nagbebenta sila ng voucher. Okay. Voucher.
para makakonect yung nandyan sa mga billades. So, yan. Parang sa atin din, Oo, uh, oo. voucher, Yung ganun piso Wi-Fi. sa Wi-Fi. Pero, yan ay income generating ng cooperative. Okay, oo. So, pero yung cooperative na yan, within the community pa rin siya. Same Na, community to, Nel? the same po. Okay. Isang community. Okay. Kalapit-lapit po. So ito pinagkakakitaan nila tong Ah, retail. retail. So, yan yung parang pinaka-kwan. At may mga product din sila dyan ng mga community na naka-display. Okay. Sige nga, next natin. Roll. Yan, Yan, yan. Yan, yan Mawa po. Raharja. Oo, Oh, Mawanar. sa Yan yung Bandung po. ito, sa Bandung. Sa Bandung po. Bandung. Okay. Yan ang tindahan nila. Yan yung Okay. opisina ng co-op Okay. nila. Okay. Yan. Yan yung graduation nyo na yan. Actually, hindi graduation. Yan Hindi yung pa. pan namin. Pagkatapos naming tinuruan kami paano gamitin yung kwan nila, yung traditional bamboo, parang kutibing sa atin sa sa kwan kasi papakpakin mo yun, may notes, do re mi, may kanya-kanyang kwan. Okay. Oo. So yung buong kanta, bawat isa ay may note na kakalampagin. So Nice. maganda. So diyan nila promote yung kanilang culture. Culture. Diyan nila ginaganap yung mga kwan. Yan, naka-live na kami niyan. Kita na kami sa Facebook nila. Talaga. As in, real time. Real time, real time. Oo. Kahit kami napapanood namin yung mga kasama naming Ang taga-Indonesia. saya-saya. Kailan hindi Kasi nga may sila mga, nagkikita? so, yun naman siguro yung, kumbaga, negative impact ng connectivity nila. Bihira nang magkita. Ang ganan. So, pero madali yung access. Ang talagang napakalakas ng Wi-Fi connection nila, connectivity nila. So, Lapit kang yan. konti sa camera mo para makita namin yung face mo. Yan. Yan ba naman? Yan. Thank you, thank you. Okay, ito, same iba na. Iba na yan. Same pa rin. Parang ang tawag ba nila kasi diyan yung parang barangay village. Barangay nila, barangay hall na may mga maluwang yung area nila, may mga gulayan, may pispan, may tindahan ng mga produkto ng mga farmers na process at pan. Yan. Umiikot lang kami diyan. Okay. So yan yung mga kagrupo ko actually from India, from Thailand, Indonesia, tapos MP, Pidilao. Yung aming kasama na pakyut na taga Pidilao. Okay. Yan yung aming yung taga APO na si Tad Manabe ay nagbigay ng parang appreciation dun sa village na pinuntahan na. Siya rin yata yung kasama namin ni Andy sa Thailand. Sa Thailand. Japanese siya? Yes. Japanese. So yan yung aming mga workshop session. Nasa group 5 kami. So halos yung buong 3 days yung aming workshop na gumagawa at yan yung aming mga ang isang output namin diyan ay yung pag-develop ng ang tawag nito yung
paano namin i-define yung smart village sa aming grupo. So nagkuhan kami. At Mm. yung paggawa ng isang project proposal na related sa smart village. Yan. Kaya meron kaming presentation diyan. So ang nanalo ay yung group 1 yata. Ayun, kung saan nandun yung kasama nating taga NEDA kasi Talaga? planner siya. Planner siya eh. So Oo. yung kan. Pero maganda kasi yung kan nila, yung present na smart village. Pag-develop sa isang community sa Indonesia na rice farming ang kanila. So, produce coffee process, ganun. Then, pinagsama yung agriculture and tourism and culture para isang connectivity na promote nila yung coffee nila na masarap. Ganun yung Parang yan yung pangarap din natin nila. Oo nga eh. Sabi ko, ito yung parang kwan natin. Sabi ko na pwedeng i-duplicate natin sa Pilipinas na gusto nating mangyari. Strengthen lang natin yung culture part. Kasi meron na Oo. tayong sa agriculture, meron ka na sa tourism part, yung promotion ng culture na. Yun Yung yung culture. magandang So, ingredient. kasi talagang preserve nila yung kanila doon. Correct. Lalo na yung mga rice granary nila ay talagang protect nila. At Talaga. organic talaga din. Sa Indonesia yun eh. So, At may certification din sila. yun yung parang wala sa kanila. Actually, kahit yung Thailand na kasama ko ay wala pa silang certification. Oo nga. Tayo yata ang nangunguna o isa sa mga nangunguna sa organic certification. Actually, yung ating mga kasamang Thailand ay gustong matuto kung paano nating ginawa yung certification system natin. Oo nga. Correct. Okay. So, Okay. Maganda rin po yung yung kunwari sa sa isang lugar, yung mga signage natin hindi naka-English kundi English. talaga yung language ng locals. Like Ilonggo, Ilocano, Bisaya, yung mga ganun. Tas may Kunyari mali sa na translation. sa English. Oo. Oo, kahit kami ni Andy, lalo na yung papalabas na ng Bangkok, palayo na ng Bangkok, wala ng English subtitles. Tapos yung sa Thai script pa. So talagang hindi mo mababasa. So kung sa Nueva Vizcaya yan, Nel, umali kayo. Umali ayo. mali kayo sa Kalangoy. Kalanguya pala. Okay? May pictures ka pa. Ay, yung ganda Ayan. naman. Yan. Yan naman yung na-appreciate ko rin na kanyang pag-welcome nila sa amin. Ganyan sila mag-welcome sa Indonesia pala. Tapos nagsasaboy ng daming pera sa mga bisita. Barya. Joke lang. Hindi, papel. Papel! Masakit yung Papel. barya. Oo. Kasi actually, once in my lifetime na naging milyonaryo ako dyan eh. Yun yung pera, Correct. 0.5 million. Rupiah. Million lang talaga ng rupya. So yan, ang gagaling ng mga bata. Yan yung dance nung community talaga. At pag-welcome nila sa community. Alam mo, Yan Nel, yung, may similar practice na ganyan sa Marinduque. Yung ay, putong. opo. Di ba? Parang ganyan. Sa Santa Cruz, Oo. Marinduque. Napupuntahan ko rin yon nung pumunta kami doon ay So, ganyan din. naputungan ka na rin. Oo, may barya. Pero masakit may yung pera. barya eh. Nice. Sige. Ano po duration nitong pa-welcome nila po sa inyo? Gaano katagal? Kwan yan, mga parang 15 minutes. Matagal din. Oo.
tagal. So, ang kagandahan dito talaga, ayan yung sinasabi ko kanina, yung sa education system nila na inangkla yung connectivity. Yan yung parang library sa village. Nandyan. Yun, nag-live yun. Siya yung yan. Habang kinukuha na yun, naka-live na siya. Direkta nang napapanood agad. Oo. Ay, ang galing. Ano kayang platform yan? Facebook nga. Facebook. Na Okay. real time talaga. Oo. At meron din silang malaking TV dyan sa baba, yung saan nakikita lahat yung mga. So, Okay. yan yung librarian, ini-explain kung paano nila niraran yung library sa village na nakaangkla siya sa connectivity. Wow. Internet connection. Mm-mm. Digital era Okay. na talaga. Ano po ito, sir? Parang culture din nila yung parang mapabandana. Oo yata. Yan yung kanila eh. Tapos yung mga damit nila na batik. Tawag nila. Batik. Sa atin, si Mang Kepweng, napapaghalata ang aking edad. Ah, Sige. Next time. Wow, formal na formal. Oo, talagang diyan ay hindi pwedeng formal lahat ng damit namin kaya naghanap ako ng mga damit. Pero Nga. tuwang-tuwa ako nung sinuot ko yung ating barong. Ba't wala kang Na-appreciate picture nung nun? mga taga-India. Ang ganda. Meron ma'am, nung nagpe-present ako. Okay, Nagpe-present okay. ako ng proposal sa group namin. Yun. Ah, So, maraming Indian yan na taga-academe. Sama I namin. see. Okay. Yan, Ayan ang no? nagpe-present ka na. Yung Wow. grupo namin, ako yung pinag-present sa output Okay. namin. So, ang isa sa mga na-observe ko dun sa mga smart villages na uh, best practices nila ay talagang well supported sila ng government. Mm. Government initiative talaga. Yung India, Okay. yung case ng India ay parang NGO initiative siya. Okay. SBM, tawag nila doon. Parang NGO siya. Yung Mm. Thailand, Indonesia, Korea ay Government. talagang government initiative. Yung Thailand nga Oh. meron pang talagang specific department na CCD, sabi nila, na nag-implement talaga nung smart village. Ganon din yung Korea. Sa Mm. Korea naman, ang kagandahan naman ng Korea ay sila yung pinaka-advance about smart village. Kasi ang talagang nila ay AI na talaga. Puro What? Talaga? AI. Uh, Mm. Yun yung innovation sa smart village nila. So, nagtaka ako why tinanong ko yung aming speaker, bakit ganun kayo ka-advance? Sabi ko. So, sinabi niya sa akin yung problem na problem ay yung migration sa urban ng mga youth para sa opportunity. So, Mm. kaya sabi ko hindi lang pala sa Pilipinas din ng problema yung matanda ng farmers, yung migration ng mga youth sa cities, sa urban. Ganun din pala sila. Kaya Mm. wala nang magtatrabaho sa mga farm nila kundi mga sa Korea Smart Village. Puros automatic tawag nito De uh, makina. technologies. Di Mm. makina na lahat, computerized, Mm. drone, ganun yung mga kanila. Mm. Ang Thailand naman ay nasa pa rin yung konsepto ng rural. Rural yung konsepto nila ng smart village na doon talaga sila nagkupan Mm. na
may OTOP din sila, gaya natin. Doon yata natin ginaya yung OTOP sa Pilipinas. Yung kwan. Pero One town, ang one pack. Thailand, ang experience naman ng Thailand ay ah, yung ah, data banking nila ay ang laki. Talagang then doon nila ni-utilize yung mga data nila sa agriculture, sa kwan, nasa system na nila. Kaya pag kung ano yung needs ng community ay doon na lang sila tumitingin sa mga data banking nila. Ang galing-galing naman. Bakit nahuhuli na tayo? Sa Sige, atin nga, Bert. sabi ko, sa amin ay nag-uumpisa pa lang kami ng isang Oo. smart konsepto Oo. ng smart village. So, kaya nakukuhan din ako, paano ko i-connect yung ating proyekto na sa ICEA, ay yun, sabi ko, ay, may katulad pala tayo. Oo. The same, ang common naman sa smart villages ay yung sa agriculture. Across Dun. lahat ng may Talaga? concept ng agriculture talaga. At Hindi, yung baka kasi yung workshop nyo din, ang focus ay rural economies. oo, talaga rural economies. Ang Oo. medyo kwan lang yung Korea, dalawa kasi yung kwan nila. Konsepto ng smart village. May city smart village sila Right. at may Oo. regional. Yung regional yun yung Sa pinaka-rural. probinsya. Oo. Rural kwan nila. Sige, So, move na tayo ng picture mo, Burns. Ano pa ba? Wala na? wala Wala na. na daw. Wala na ba? Yan. Oo. Parang madami pang binigay si Andiday. Sige, ako naman mag-share. Pero i-ano ko lang sa anong tawag dito? Sa messenger ko. Messenger, yan. Ito na yung sinasabi mo kanina na ATM. Yes, yan po yan. Oo. So, lalabas na yan yung birth certificate mo. Pag in-scan Piprint mo na yung niya. barcode, reprint niya na. Okay. Meron pa dito teka. Ito yung wina-welcome kayo. Sa Kamatis. yan. Yan yung kamatis nila. Nag-uwi pa ako niyan binigyan. Buti So, pwede. Lechug. ang Dito yung ginawa sa tabi ko, ng mga isda. opo. May Ang parte ng gulayan nila dyan. Anong ginawa mo, Kamo? Nilagay ko sa tissue. Kahit na makikita pa rin yun Ito, ang lawak So parang Yan. may compounds sila. Yung co-op. Yung compound village. Yan. So, Iba-ibang tanim. iba-iba rin. Okay. Ay, sorry. Sile. Yan yung kanila. Edamame. Sa Edamame atin, tawag, to. edamame. Soybean sa English. Ganun ba? Edamame. Opo. Okay. Edamame sa Japanese. Ito. So, yan yung sinasabi kong kanina na hydroponics nila. Okay. Anong tanim to, Nel? Kangkong. Kangkong, Nag-harvest nga ako Chinese dyan kangkong. Pinaulam sa amin. Chinese kangkong. Pinaulam pala sa amin. Ang sarap. Ang sarap yan. Ito yung flute na sinasabi mo. Yan. Oo, yan. Nice. Di ka nag-uwi? Hindi po. Kasi kung isa lang, hindi mo mabubuo yung I kanta. see. Kasi bawat isang ganon. Ito yung sinasabi ko na sarap. Yan. Yung Yung kasaba kasaba. Kasaba. Matamis. Hindi naman. Okay, katamtaman lang naman. Okay. Yan, susu sabi nila. Tatawanan kami niyan
Ang milk Oo. kasi sa kanila susu pala. Oh, Milk milk, yun, oo. may milk siya. Sa Indonesia, sa bahasa Indonesia. Okay. Sige, ano pa ba? Ano ginagawa mo dito, Nel? Ay, ikaw ba 'to? Ay si Tad Manabe, yung taga-APO ay Oo, oo, okey. binigyan ng community. Parang Ah, award recognition din. oo. Wow, nice. Ito yung co-op. Yan. Pareho na rin pala 'no? Opo. Yung ganda ng barong mo nga, Nel. Yan yung barong ko na Mukha nilapitan ako kang nung mukha kang kay Gigi. Mayor. Mea Rasio. Ayan, paulit-ulit na po. po. Okay. So, Oh, yun po Nel, yung anong aming iyong mga insights baga? yun, isa sa ah naging insights ko yung ah ah, may unique and diverse yung sa iba't ibang country yung pag-implement ng isang smart village. So, talagang nakabase sa komunidad kung ano yung needs. Dapat yun yung magiging i-enhance na smart village. Pangalawa ay yung sinabi ko kanina yung aging farmers and migration ay across all Sa Asian region? country sa region pala na problema rin pala yon na kita natin. At yung sinasabi ko nga rin kanina yung tourism aspect sa preservation ng culture na nakaangkla siya sa uh, uh, IKSP natin, Indigenous Knowledge and Culture yon. At saka naka-connect sa environment. At yung innovation naman na nakita natin, yung pag-introduce ng uh, uh, connectivity at yung information technology talaga. Yun yung ating insight. At isa sa mahalagang pag-implement pala sa isang smart village din ay yung support from the government talaga. So, kailangan talaga ang strong support. Kaya dapat uh, palakasin natin yung ating mga uh, organization o sa mga villages para ma-empowered sila na ito ang kailangan namin, dapat ito ang ibigay nyo, hindi yung kung ano yung gustong ibigay. Yun yung isang kita kong magandang takeaways. Tama po. And Sir Ronel, may sa isang smart village, like kasama po diyan yung hindi lang yung mga rural women, kundi kasama na din po yung rural youths, and then yung mga youths na ayaw sumunod sa apak ng mga magulang nila to become farmers. So ang nagiging um solution is i-digitalize lahat para less work or less labor yung maging efforts kumbaga. Pero on youth perspective po, paano po kaya makakatulong yung smart village para sa lalo na sa mga rural youths natin? Isa sa nakikita kong pwede na makatulong sa mga youth natin ma-encourage ay yung pag-innovation sa agriculture. So, marami na kasi ang gusto ng mga young ngayon ay yung uh, uh, smart farming. Yun yung kailangan. Para kasi take sila sa digital technology na eh. So, yun yung ating nakikita kong isang magandang gawin para ma-encourage natin yung ating mga youth na
tumulong sa pag-improve ng kanilang mga villages. At yung economy, yung ay magkukon sa mga villages. Ah, ma-improve yung economy at magkaroon ng sustainable talaga na livelihood yung mga tao sa community at yung mga kabataan. Yun. So, yun yung ating yung farming technology innovation na tulad ng sample kanina yung pag hydroponics. Yan. Marami ng yan. Yan yung gustong gawin ng mga kabataan. Ayaw nang humawa ng lupa. Set Ayun. up, set up na lang. Set up na lang, then harvest na lang. Dali. At nasa pa sila. Nasa malilim na area. Ayaw na nilang ah, na aarawan kasi masakit na yung epekto ng climate change sa atin. So, yun siguro. At syempre ah, yung mga kabataan na ito ay dapat ding kasi maalam na sila sa digital technology, baka empower din natin sila, naturuan yung kanilang mga magulang para matuto sa ah, digital technology. Para hindi aasa yung mga bata. Alam, yung mga matatanda kasi medyo mahina-hina sa technology. Tulad ng anak ko, bata ba, ang galing na mas magaling pa sa lolo, Grabe, no? mag-cellphone, no? Parang pinanganak sila na alam na nila. Oo. Yun siguro yung generation nila. Oo, ganun talaga. Nel, meron ka pa, Nel? Wala na po, ma'am. Sige pa. Ayan. Yung nabanggit mo kanina na ah, yung Korea, Indonesia, India, na na talaga ang karanasan, no? At sa Pilipinas ay parang nagsisimula pa lang. Opo. May mga ilang practices, may ilang projects, models, ganyan. Pero paano, 'di ba? Yung kalat-kalat, tapos parang yun nga nagsisimula pa lang. Hindi katulad nung kinuwento mo na una, mainstream sa Oo. gobyerno na suportado at may investment ng Ngayon, kaya din, Nel, ikaw ang ano, tawag sa gano'n, dinominate ng PRRM para Mm. mag-attend ng workshop na 'yan dahil ikaw ang may karanasan din do'n sa ating isang project na ang tawag naman natin ay community network sa, Nueva Vizcaya, sa bayan ng Kayapa, sa upland, areas ng Kayapa. Show ako ng ilang pictures, konting kuwento ka, Nel, nung anong ginagawa na Sige natin po. sa community network sa Kayapa. Share ako, ha. Yung PowerPoint natin, Nel, nung nag-present tayo. Opo, Yan. sige. Yan, eto po si Ronel na Si-set up ng nagse-set up ng ano. Wi-Fi. Oo, Yeah. nagse-set up nung ano, umakyat po siya ng bubong. Mm. Sige, Nel, kwentong konti. So, yung project natin ay sa community ay sa municipality ng Kayapa. Ito ay isang upland municipality kung saan mabundok. Isa sa mga nakita nating problema ay yung poor connectivity, yung network. Meron pero mga spotted area lang yung mga Tsaka pwede. Unreliable at talagang napakabagal yung Oo. Kasi ang investment kasi kokonti kasi ang tao doon sa bundok. Oo. Malamang investment malaki, hindi masusulit ng mga kumpanya kung Correct. sakasakali. Oo. Yan yung So, ito yung nakita nating isang
paraan para mas malink natin yung ating social enterprise sa ating mga farmer at sa market. Yun, makakatulong yung internet connectivity para magkaroon ng ma-improve yung marketing system, ma-improve yung ating communication system na kung dati ay 2 to 2.5 hours na pupunta ako sa Kayapa, and the whole day gumugugol ako ng 4 to 5 hours. So napaka halaga yung ma-shorten mo yung ganung through internet Yeah. connectivity. Oo. At ang isa pa, Nel, no, yung nabanggit mo na unreliable yung mga internet services ng mga malalaking kumpanya. Itong community network model na pinilot natin ay community ang nagmamanage, community ang nasa kanila yung controls kung paano nila Opo. tatakbuhin yung internet. Yan. Ano pa ba to? Ang ginamit nating sistema ay Starlink. Yan. Starlink. Yan ang kanyang, yan. Yung ating last few minutes, Ned, i-devote natin dito. Ito naman ay, ako teka, diitan ko. Yan. Ay, yan yung receiver. Yan yung nagbabato dun Nagkakabit sa po ibang sila ng ano. sa kabilang bundok. Yan. Yan, oo. At yan ay sa isang trading post ng ng COPA ba? Copa. Ng Kayapa Organic Producers. COPA. Yan. Ito maganda ring maikwento to na. Ito yung mga hardware. Hardware na ginamit natin. May mga antena, may mga receiver. At itong malaking itim na kahon na to. Yan yung Anong tawag nila dyan? Tawag nito yung control box. Nandiyan Control. lahat. Control box. Yung ating Yeah. mga Yan. Ito po ang mga miyembro ng Kayapa Organic Producers Association. Ayan po ang partner namin. Yung ISEA, yung binanggit kanina ni Ronel, yung Institute for Social Entrepreneurship in Asia. Tignan ko nga ano pang ating photos. Ayan. Ilan lang naman na. Yung binanggit mo kanina, Nel, na inililink yung connectivity sa ating social enterprise. So, Yan. Kwento mo nga ano tong unang picture dito. medyo malayo. Hindi Yan. makita. Yan yung sa greenhouse ng isang ating young farmer na organic farmer sa Kayapa. Yan. Si Junwar. Kim ba? Okay. Ito Si yung Junwar. tawag nyo dito, trading post? Trading post. Packing center pala. Packing center. So, yan ay pag-aari ng organization. So, na-access natin sa gobyerno. Tinulungan natin silang ma-access. So, actually, nakaabang yan ng food sales sa share ng province. Mula sa province sa California Energy. Ganon. So, Revelation. Okay. Ito. yan naman po yung ating Kadiwa Truck in support sa ating marketing. Yan. Kaya po kailangan nung connectivity between si Ronel sa Vizcaya Fresh na nagmamarket at yung mga farmers ng Kayapa para madali ang kanilang komunikasyon at tungkol sa production, tungkol sa marketing, etc. Organizational, yan. Okay. So yan po ang kung bakit si Ronel ay Napili. parang napili at na-nominate
bilang additional learning niya dahil siya rin ang nagpasimuno ng community network project sa Nueva Vizcaya. Sige, stop share ko muna at dahil malapit ng mag-8, magpasalamat tayo kay Ronel. Yes, maraming salamat po, Sir. Thank you very much. May isa lang din po akong singit lang po, mabilisan lang. So Sure. nabanggit po natin yung ISEA, ISEA Institute for Social Entrepreneurship in Asia. And yung subtitle po ng episode natin ngayon ay Konektadong Pinoy. So, ang ISEA po ay isa sa mga nagtaguyod at sumuporta po ng Konektadong Pinoy Bill na pinropose po para maging batas, and nag-aim po siya na ma-improve po talaga yung access ng to digital connectivity, lalong-lalo na po sa mga remote areas para po matulungan na mag-bridge yung gap na hindi sila digital literate enough to use the technology. Pero since we are in the digital era, parang kailangan nilang mag-adapt. So, itong bill po na to nagpo-promote po ng digital literacy and para po magkaroon sila ng better internet services, tulad nga po nabanggit ni Sir Ronel kanina na pag remote areas, nalulugi yung mga kumpanya. So, hindi sila nag-i-invest doon sa mga taong yon or sa mga nandoon. So, ito po ay nagsusulong po na lahat ng tao magkaroon ng affordable at reliable internet access na essential po talaga doon sa nabanggit ni Sir Ronel kanina, sa edukasyon, sa business nila, sa kabuhayan nila, and even government services po. Governance. Yes. Yan. At the same time. And Exactly. last po, strong po yung support ng NEDA sa bill po na to para po kasi may potential po talaga siya na ma-enhance yung digital services and economic opportunities po ng bawat isang Pilipino dito sa Pilipinas. So, ayun. Thank you, Berna, kasi munti ko nang makalimutan. So, yan po ang Konektadong Pinoy. I-research nyo lang kung ano ba itong laman ng bill na ito na sinusulong natin para makamit natin yung sinasabi ni Ronel kanina na sa ibang bansa ay gobyerno talaga ang nagpapasimuno, nag-i-invest at sumusuporta sa mga smart villages or community networks, lalong-lalo na sa mga kanayunan. Okay, at yan ang ating episode for tonight. Abangan niyo po yung aming episode next week. Thailand to May 2 po tayong speakers. Iba Thailand na to naman. Indonesia. Ano kaya? Sige. Anong susunod? Saan niyo? Sige. Ayun. So, thank you, Ronel. Sinamahan mo kami ngayong gabi. Salamat din po Sa sawa. sa opportunity na ma-share po yung ating na daluhang workshop. I hope na nakapag bahagi ako ng kahit kaunting mga learnings at kung ano yung pwede nating i-adapt sa ating country dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa amin sa Nueva Vizcaya. So maraming salamat sa inyo, Ma'am Kai, Berna, at sa mga kasamang nandito sa Senior City. Yes. Yeah. Yes. Okay. Thank you at good night po. Good night, Nel, Bernadette, Salamat po. JM, salamat.